Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Maraming Diyos. Salamat po ng marami, Ama. Muli naming nasapit ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po kung napakabuti mo sa iyong mga anak. Batid mo labis ang aming pangangailangan sa iyo. Kaya sa tuwing kami ay sumasamba, lagi mong ipinagkakaloob sa amin ang aming pangangailangan. Lagi ka naming nakakapiling. Ipinadarama mo sa aming mga puso ang iyong banal na espiritu. Naaaliw kami pagka kami ay nag-aawitan ng pagpupuri sa iyo. Na nadarama namin ang iyong kapangyarihan. Salamat po. Meron kaming ganitong mga pagsamba. Sa kabila po ng aming kalagayan. Patuloy mong ibinibiyaya sa amin pagkakataon na para kaming nasa iisang dako, kakaisa at nabubuklod ang aming mga puso't damdamin upang ikaw ay aming purihin. Walatiin ang iyong banal na pangalan. Tanggapin mo kami, Ama. Huwag mo kaming itatakuin. Maawa ka sa aming lahat. Pakitanggapin mo po ang aming mga pagsamba. Inisin mong ganap ang aming buong pagkatao. Maawa ka po, aming Ama, na sa aming pagtitipon, tanggapin namin ang panibagong lakas at pag-asa. Pamamagitan ng iyong mga salita at ng iyong kapangyarihan. Panginoong Hesus, salamat ng marami, Panginoon, sa pag-alalay at pagtulong mo sa amin. Mo kami iniiwan sa aming paglalakbay. Naroon ka lagi sa aming buhay. Lalo na sa panahon ng panghihina at panlulumo. Sa panahon ng mga kalungkutan. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay inspirasyon at kaaliwan sa amin. Ang patnubay mo ang siyang patuloy po na nagtataguyod sa amin araw-araw sa pagharap namin sa maraming hamon ng buhay. Salamat, Panginoon. Pakitanggapin mo kaming lahat. Tanggapin mo ang aming mga pagpupuri. Inasamba ka namin. Inulwalhati ka ng aming mga kaluluwa. Maawa ka, Panginoong Hesus, muli kami ipamagitan sa Ama. Lalo na po kapatawaran ng aming mga siyata. Ama, nakagaya kaming muli
natanggapin ang mga aral mo, mga leksyon ng sugat ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Sinasariwa namin sa ganitong mga pagsamba. Yagan mo po sana muling tanggapin ito kalakit pang pananampalataya. Patuloy namin gamiting gabay at tanglaw sa paglalakbay upang kahit sa aming kabang kalagayan ay walang mahiwalay, kundi kami makapamalagi po sa daan patungo sa aming kaligtasan. Nananalig kaming lubos, Ama, narinig mo ang aming mga pananangin. Mamamalagi ka po sa piling namin hanggang sa matapos ang aming pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga mahal na kapatid, mayroon pong kasabihan na a family that prays together stays together. Ang sambahayang nananalangin magkakasama ay matatag at mananatiling buo at magkakasama. Ang hayag na katunayan po nito ay makikita sa mga pamilyang kabilang sa mga tunay na Iglesia ni Cristo. Ang mag-asawa ay nagsasama na nagkakaisa at matatag. Ang kanilang mga anak ay nagtitingin ng mabuti sa isa't isa. At walang isa man sa kanila ay nagdudulot ng problema sa kanilang mga magulang. Ang sama-samang pagsamba at pananalangin ng isang sambahayan ay kapakipakinabang sa buhay at pananampalataya ng bawat miyembro ng tahanan. Kaninong sambahayan po ang mabuting halimbawa ng matatag na paninindigan sa pagsamba at pananalangin sa Diyos? Sa Josue 24:15, ang isang halimbawa po ng mabuting huwaran ay ang sambahayan ni Josue na lingkod ng Diyos. Ano po ang matatag na paninindigan ni Josue noong may bansa at panganib ng pagtalikod sa Diyos sa kanyang bayan? Si Josue noon ang leader ng Israel sapagkat namatay na si Moises. Nakapalibot sa kanila maraming mga bansa na ang dinidiyos ay hindi tunay na Diyos. Kadyos-yusan, mga ripon. Kaya may banta at panganib na matalikod ang bayan. Pero paano nanindigan si Josue? Ano ang matatag na paninindigan ni Josue? Ang sabi ni Josue, siyaga ng akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Sasalita siya sa bayan, harap niya ang mga Israelita. May nauunawa ni Josue sa mga Israelita ang pangunahing pananagutan nila sa Diyos bilang bayan niya. Kailangan manatili sila sa paglilingkod. Nakapalibot sa kanila ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. Kaya tuturo si Josue sa bayan ng panganib. Pero kasi kahit na magturo siya, ang pagpapasiya ay nandoon sa mga individual na kabilang sa bayan ng Diyos. Natandaan ko ang sinabi ng KRD noong sila'y nabubuhay pa. Ang magagawa ng pamamahala ay kalahati lamang. Magturo ng magturo
sa mga kapatid. Magpaalaala, sumaway. Pero ang mga kaanib, ang gagawa ng kalahati sa pamamagitan ng pagsunod, pagpapailalim sa ipinagagawa ng leader. Doon ay si Josue na ang leader, nangunguna sa Israel. Kaya, ano paninindigan ni Josue? Siya ng akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ibig sabihin lang, mga kapatid, pinakikita ni Josue sa bayang Israel ang paninindigan niya. Bilang padre di pamilya, siya at ang kanyang sambahayan maglilingkod sa Diyos. Hindi sila papayag na mahawa ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Katwid, masasag na nanindigan si Josue na sa Diyos lamang siya at ang kanyang sambahayan maglilingkod. Hindi siya pumayag na mahiwalay ang kanyang sambahayan sa paglilingkod sa Diyos. Kaya siya ang unang masasag na nanindigan sa panig ng Diyos at magising na pinangunahan ang kanyang sambahayan. Ganito sana tayo, mga magulang. Na tayo, mga ama ng tahanan. Sa ating abang kalagayan ngayon, mga kapatid, maraming panganib ng pagtalikod. Unahan natin ang masasag na paninindigan na anuman ang mangyari, hindi tayo tatalikod sa Diyos. Manapay buong pagtitiis at pagtitiyaga natin itatagoy ang mga paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo papayag na sino man sa ating pamilya ay maagaw ng maling pananampalataya, kundi makapaghawak ng matibay sa mga aral na itinuro ng sugo ng Diyos sa mga huling araw. Sino pa ang lingkod ng Diyos na inakay ang kanyang pamilya sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos? Sa unang Samuel 1:21, si Elkana na ama o tatay ni Samuel na propeta. Ano ang katangian ni Elkana bilang pangulo ng sambahayan? Ang sabi ng Biblia, si Elkana at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taon-taon. Taon-taon, nahandog ang kanyang buong pamilya. Ano ba yung paghahandog, mga kapatid? Sa panahon natin ay pagsamba. Ano po lamang pong ipinakikita rito? Pinangunahan din ni Elkana ang kanyang buong sambahayan sa pagsamba sa Diyos. At hindi sila nagpabaya sa pananagutan ito sa Diyos. Sa panahon Kristiyano, sino ang ibinigay ng Biblia na mabuting halimbawa ng pangunguna sa kanyang sambahayan, sa pagsamba at pananalangin sa Diyos? Sa Gawa 11:2 ay si Cornelio. Si Cornelio na isang kapitan sa batalyong Italiano. Ano po ang kanyang katangian? Ilang padre di pamilya. Kahit nung hindi pa sila tinatawag sa tunay na paglilingkod. Ang sabi ng Biblia, siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dakluka at laging nananalangin sa Diyos. Mga kapatid, ang katangian ito ni Cornelio ay noong siya hindi pa tinatawag ng Diyos sa tunay na paglilingkod. Makikita mo sa kanya ang kanyang pangunguna sa kanyang pamilya. Sa mabuti, hindi lamang po sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos, kundi sa mabuting gawa. Pilantropo si Cornelio, matulungin sa mga duka at laging nananalangin sa Diyos. E dahil nga sa katangiang ito ni Cornelio, ay tinawag ng Diyos siya at ang kanyang buong sambahayan sa loob ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ni Apostol Pedro. E ganito sana tayo, mga kapatid. Pangunahan natin tayo ng mga magulang ang ating buong sambahayan sa mga pagsamba at laging pananalangin sa Diyos. Ano man ang mangyari sa mundo,
at anuman ang ating maranasan sa buhay. Ang mga magulang, kahit malalaki na ang mga anak, laging tinitipo ng mga anak para sama-samang manalangin sa Diyos. Maghabili ng kanilang buhay. Lalo na nga po sa ating kalagayan ngayon. Hindi lang po yung sitwasyon natin ngayon na tayong mga itinakwil ng maraming mga kapatid, kundi yung panganib ng mga taong masasama, mga kapahamakang nagaganap araw-araw dahil sa mga kalamidad, mga kumakalat na karamdaman, mga digmaan at katampalasanan. Lagi tayong manalangin. Kahit nga mga anak ay wala sa piling ng mga magulang, malayo. Pero ang mabuting magulang, nagagawa pa rin yung pangunahan sa pananalangin ng mga anak sa tulong ng teknolohiya. Sama silang nananalangin sa Diyos. Gaano po kahalaga ito, mga kapatid? Maisagawa natin sa panahon ito ng matitinding mga kaligaligan at kahirapan. Anong pakinabang po ang makukuha kung ang sambahayan ay nagkakaisa sa paninindigan sa pagsamba at pananalangin sa Diyos na magkakasama? Kalawang Kronika 7:14, ang sabi ng Diyos, akin ngang biring din sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Mga kapatid, ito po ang kailangan natin sa mga panahon ito. Basta ninyo ang nangyayari sa mundo. Sa iba't ibang dako ay naroon ang mga kaguluhan, malalakos na iba't ibang uri ng kalamidad, epidemya, salot, at ibang karamdaman. Matinding kahirapan at kagutom. May lunas pa ba ito, mga kapatid? Wala na po. Sapagkat lahat ng ito ay sumpa ng Diyos sa daigdig dahil sa mga kasamaan ng tao. At ito rin po ang katibayang napakalapit na ng araw ng paghukom. E sa kalagayang ito ng buhay sa mundo, ano po ang dapat lalong pagtalagahan ng bawat pamilyang Iglesia ni Cristo? Ang sama-samang pagsamba at pananalangin sa Diyos. Bakit? Sapagkat tapat at tunay ang pangako ng Diyos. Ang sabi niya, aking ang diringgin sa langit. Matatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ano katunayang dinirinig ng Diyos? Ang panalangin ng isang sambahayang sama-samang sumasamba at nananalangin sa Kanya. Anong pagpapala ang tatanggapin ng pamilyang hindi lamang sama-samang sumasamba at nananalangin sa Diyos, kundi may takot at masunurin sa Kanya? Sa awit 128:1-4, sabi ng Biblia, maligaya at maunlad ang kanilang pamumuhay. Paano inilarawan ang kanilang tahanan? Ang sabi ng Biblia, sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mamunga. At bagong tanim na ulibo sa may hapag ang anak niya. Ano lamang po ang katumbas nito, mga kapatid? Isang pamilyang namumuhay sa pagkakaisa at pag-ibig. Matatag at nagtitingin ng mabuti sa isa't isa ang mag-asawa, gayon din ang mga magulang at mga anak. Kumakain sila sa hapag na magkakasama. Masaya at payapang nagsasama sa loob ng tahanan sa lahat ng sandali. Higit sa lahat, hindi sila magkukulang ng anumang kailangan sapagkat ang sabi ng Biblia, sila'y uunlad at laging pagpapalain. Ito sana ang matupad sa buhay ng bawat pamilya natin, mga kapatid. Paano sa panahong ito na mga kaligaligan at panganib sa buhay, walang tigil na mga kalamidad? Ano pangako ng Diyos sa sambahayang namumuhay ng malinis sa gitna ng madilim na sanlibutan? Sa Job 11:14-18, ang sabi ng Biblia, linisin mo sa kasamaan ang iyong tahanan. Magliliwanag ang iyong buhay. Higit pa sa sikat ng araw. Paano ang mga suliranin sa buhay?
na nakapagdudulot ng kawalang pag-asa ng tao. Ang sabi ng Biblia, papanatag ang buhay mo at mapupuno ng pag-asa. Mga tao ng sanlibutan, larawan ng kawalang pag-asa sa kalagayan ngayon ng mundo. Pero tayo, bilang mga lingkod ng Diyos, lalo na ang bawat pamilya na pinangungunahan ng mga magulang ang mga anak sa mga pagsamba at sa buhay na malinis at matuwid. Ang sabi ng Biblia, papanatag ang buhay, mapupuno ng pag-asa. E paano ang mga kaguluhan, ang matitinding kalamidad, ang mga epidemya at iba't ibang karamdaman? Ay sabi ng Biblia, wala kang katatakutan. Maraming mga tao natatakot, di ba? Takot sa mga nangyayari ngayon na mga kalamidad. Takot sa maraming kapahamakan, mga digmaan. Takot sa mga kumakalas na karamdamang nakamamatay. Pero sa atin, tayo ng mga lingkod ng Diyos, kung tayo nabubuhay ng malinis at matuwid at hindi pinababayaan ng mga pagsamba, ang sabi ng Biblia, wala kang katatakutan. Bakit? Sapagkat iingatan ka ng Diyos. Bibigyan ka ng pahinga. Ang tunay na kapahingan ay doon sa bayang banal. Sapagkat magpapahinga na tayo sa maraming hirap ng buhay sa daigdig. Wala ng kapigatian, wala ng kalungkutan, wala ng gutom at uhaw, wala ng pagluha. Kaya, ang sabi, magpapahinga tayo doon. Tatamasahin natin ay walang hanggang kaligayahan at kapayapaan. Mga kapatid, ano pa ang kulang kung ganito pinagpapala ng Diyos ang isang matuwid na sambahayan na sama-sama at nagkakaisa sa mga pagsamba at pananalangin sa Diyos? Wala na. Meron kung ang pamilya ay hindi man magkakasama sa isang tahanan, pagkat siguro ang mga anak ay malalaki na, o baka may kani-kanyang pamilya na, o baka dahil sa matinding pag-uusig, kalayo ang mga magulang sa mga anak. Patuloy natin pagsikapan, mga kapatid. Sa tulong ng teknolohiya, patuloy na mapangasiwaan ng mga magulang, ang mga anak, sa mga pagsamba, lagi tayong magturo, magpaalaala, sumaway. Pag nakikita natin nagpapabaya ang mga anak, huwag natin ititikom ang ating bibig, huwag tayong papayag na sila'y lumalakad palayo sa Diyos, sapagkat magiging kawawa sila. Sino pa Diyos ang tutulong at aalalay sa kanila kung ang kanilang lakad ay papalayo sa Diyos? Kabitin natin sila pabalik sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga pananalangin, pamamagitan ng ating walang tigil na pagtuturo at pagpapalaan. Ano po ang dapat alalahanin lalo ng mga magulang kung sakali mang dumating sa buhay natin ang panghihina? Sabi ng isang ama ng tahanan, awit 42, 4 at 11, nagdurugo ang puso ko kapag maalaala ang lumipas na kahapon. Lagi kaming sama-sama papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ng Diyos sa pag-awit na masaya. Mga kapatid, hindi nga po ba ito rin ang ating nadarama? Nagdurugo ang puso kapag nagunitan natin ang lumipas na panahong pinangungunahan natin ng mga magulang ang ating pamilya sa pagtungo sa kapilya upang doon sama-samang sumamba at manalangin sa Diyos. Subalit hindi natin ito magawa ngayon dahil sa ating abang kalagayan. Dahil po ba dito'y pababayaan na natin ang paglilingkod at pagpupuri sa Diyos? Hindi. Ang sabi ng magiting na magulang, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam?
Sa Diyos ako'y may tiwala. Siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli. Pupurihin walang humpay ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Salamat sa Ama. Ibinigay niya sa atin ang paraan upang patuloy nating maisakatuparan ng mga pagsamba sa Diyos. Bagaman magkakalayo ang mga dakong ating pinaroroonan sa tulong ng teknolohiya, natitipon natin ang ating mga sarili na parang magkakasama tayo sa isang dako upang sumamba at manalangin sa Diyos. Meron mang nagkaiwa-hiwalay na sambahayan dahil sa tindi ng pag-uusig sa atin, subalit patuloy nating nagagawa ang sama-samang pagpupuri at pananawagan sa Diyos. Huwag natin itong ititigil, mga kapatid. Huwag tayong susuko dahil sa bigat ng mga dalay sa buhay. Pagka tayo inaabot ng panghihina dito sa paganiganitong pagsamba, ang Diyos ay laging nakahandang makinig sa ating mga panalangin. Maawa nawa ang Ama sa ating pagsamba ngayon. Basbasa nawa ng Diyos ang mga sambahayang nahihirapan sa buhay araw-araw. Magunita nawa ng Ama ang mga tahanang nililiglig ng mga pagsubok. Palalahanin nawa ng Diyos ang mga pamilyang nagkaiwa-hiwalay na sa kabila ng kanilang kalagayan ay manatiling matatag sa pagkakaisa, sa paninindigan, sa pagsunod at pagsamba sa Diyos. Palalahanin din nawa ng Diyos at basbasan ang mga magulang na bano, pag isang itinataguyo ng kanyang sambahayan, aliwin sa mga kalumbayan. Maawa sana ng Ama na basbasan tayong lahat na naman ang mangyari sa mundo. Matatag tayong mananatili sa piling niya, maglilingkod sa Kanya habang nabubuhay. Tumayo kayo, mga kapatid, at tayo mananalangin. Salamat po ng marami, Ama. Salamat po ng marami sa iyo. Sa ganito naming mga pagsamba, lagi ka naming nasusumpungan. Ang mga aral mo, patuloy na umaaliw sa amin. Gumagabay sa amin, sa aming buhay araw-araw. Napatbat ng mga suliranin at maraming mga kalumbayan. Salamat po, tinutugon mo ang aming pangangailangan. Hindi namin kailanman iiwan ang pagsamba. Hindi kami tatalikod sa iyo, Ama. Ano man ang mangyari sa mundong ito. Ikaw ang paglilingkuran namin. Kami at ang aming sambahayan mananatiling sapat sa iyo. Ikaw lamang ang aming susundin. Ikaw lamang, Ama, ang bibigyan namin ng kasiyahan. Huwag mo lang kaming pababayaan sa aming buhay araw-araw. Sumasampalataya kami, Ama. Malapit ng araw ng paghukom. Malapit ng aming kaligtasan. Ngunit mabigat ang pagdadala ng buhay. Mahirap maglakbay kung ikaw ay malayo sa amin. Huwag mo kaming iwan kahit saglit. Halika na sa piling namin, Ama. Muli mo kaming basbasan. Muli mo kaming palakasin. Maawa ka sa aming lahat. Unahin mo ang mga magulang. Gawin mo kaming mabisang tagapagturo at tagapanguna sa aming sambayan. Ang mga anak, magkaroon ng banal na takot sa iyo para lagi silang sumunod sa mga aral mo na aming itinuturo at ipinagugunita sa kanila. Loobin mo, aming Ama, bawat pamilya namin manatiling matatag sa pagkakaisa, sa mga pagsamba. Kung sakali man ang pamilya ay managkaiwa-hiwalay, ang bawat miyembro, ano man ang dahilan, sa pamamagitan po ng iyong kapangyarihan, tulungan mo sila
Manatili rin ang pagkakaisa nila sa puso na sa tulong ng teknolohiya, huwag nilang mapabayaan ang mga paglilingkod at pagsamba sa iyo. Tulungan mo po kaming lahat. Laging manariwa sa aming mga puso ang iyong mga kautusan. Itong laging ibuhay namin. Mabuhay kami na laging nakasalig sa iyong mga araw. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan, Panginoon. Alalayan mo kami araw-araw. Ang mga may sakit, lalo na kung pinahihirapan ng karamdaman. Gunisain mo sila. Pagalingin ang kanilang karamdaman. Ibiyaya pambuhay at lakas, lalo na sa kapatid natin. Palalahanin mo ang mga pamilyang mahihirap. Tulungan mo po sana na laging masumpungan ng mga biyayang mula sa iyo, na sa kabila po ng kahirapan, huwag silang magkukulang ng kanilang mabuting mga bagay na kailangan po nila. Tulungan mo po ang mga pamilya na abot-abot ang mga suliranin. Diyan mo sila ng lunas, tanglawan ng kanilang mga puso para wag silang magkamali ng kanilang gagawin at maging ng kanilang pagpapasya. Manatili po kalooban mo ang nagagawa ng iyong mga lingkod. Ama, lubos ang aming pag-asa. Narinig mong aming mga panalangin. Binasbasan mong muli bawat pamilya, bawat lingkod mong naririto. Magpapatuloy kami sa paglalakbay. Sumasampalatayang lubos. Hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang aming kasama. Saan man kami magtungo, Ama. Saan man kami makarating. Ikaw lagi ang aming kanlungan. Ikaw ang aming mog at sanggalan na hindi magpapabaya sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.